Nakakapag-selfie po kasi tayo ngayong Monday morning. And I'm sure mga kada, mahilig din kayong mag-picture in this day and age of the cellphone na may camera. Sino bang hindi, di ba? Napaka-importante naman talaga na magpa-picture. Hindi lang for our vanity, pero syempre, these things kasi, pagdating ng panahon, may babalikan tayo mga memories, di ba? Of certain things that happened to us. Kaya naman, ang guest natin, mahilig mag-picture. Pero, ng ibang subject or tao. Ang tanong, ano kaya mga kwento sa likod ng mga litrato niya? Let's watch this. Libreng photoshoot na may kasamang masayang kwentuhan. Diyan nakilala si Kelvin Marcolet, isang street photographer. Basta may makitang masiyahin at game sa posing, ready na agad ang camera niya. Pero hindi lang magagandang larawan ang binibigay ni Kelvin sa kanyang mga napipiling subjects, pati na rin ang magandang alaala. Dahil ang simpleng photoshoot at kwentuhan, nauuwi sa libreng day off. Libreng grocery shopping, libreng mani and pedi, libreng damit, at syempre, libreng food trip. Diba? Sobrang inspiring at good vibes. Kaya mga kada, let's all welcome the very talented at lodi nating lahat sa street photography, Kelvin Marcolet. Yeah. Welcome to Kada. Welcome back! Thank you so much for having me. Yes po. Ano na mga pangyayari sa buhay mo since the last time nag-guest ka dito? Kaya nga nakakaano kasi from online to live. Okay. So until now, starstruck pa din ako sa'yo. Oh, thank you, Kelvin. 2 years ago, nag-guest na siya dito kasi. Pero sabi nga ni Kelvin, nasa Zoom ka ba nun? Yes po. Oo, kasi 2 years ago, lahat naman tayo naka-Zoom, di ba? Wala, naka-face mask pa, di ba? Kamusta na mga buhay-buhay? Ever since ito na talaga yung ginagawa mo, nagsi-street photography ka. Yes po. So aside sa mga ginagawa ko sa photography like with brands and clients, yun pa din, kumbaga, kinukontinue ko pa din yung ginagawa ko as content creator. Yun yung hanap buhay mo. Somehow. Oo. Tapos itong ginagawa mong street photography, nagiging hanap buhay na rin ba? Or it's, ano talaga, straight hobby? Actually, from events photography po talaga ako. Okay. So after that, syempre nag-pandemic, nawalan ako ng events. Sobrang zero, hindi ko alam kung saan kukuha ng income. Tapos dumating ako sa point na problema talaga ako. Andyan, from Bicol, yun, lumipad ako dito sa Manila para makipagsapalaran. So dito kinontinue yung photography interest ko. Okay. And then, nung nag-content creator ako, sumunod-sunod na po yung ginagawa kong works. And then, naka-attract ako ng brands and clients. Wow. So, andun na. From taking photos like these, itong pinapakita natin, diyan na-interest yung mga brands sa'yo. Yes. Wow! So, minsan talaga yung hobby mo pa yung nagiging, kasi siguro it shows no, kapag may passion ka for something. Totoo po. Nakikita to ng mga tao, tapos ito tuloy yung nagiging livelihood mo na. Yes po. Wow, that's amazing. Nakikita ko na mostly portraits ang sinushoot mo, more than landscapes. Can you tell Arcadas the difference between the two? In layman's term, yung portrait kasi syempre yung nakakaalam. Opo, tao. Tsaka, di ba, pag sa phone, patayo siya. Oo. Tapos pag... Alam na ng mga ano yan. Pag sinabi mo sa kanila, pag sinabi mo, okay, kunan mo ko ng portrait shot, so patayo. Kunan mo ko ng landscape shot, pahiga. Pero yung portrait, more on people, more on the details of the face. Wherein, for the landscape, it's more on the sceneries, nature, ano pa. All of us naman try to take portraits, 'di ba? That's usually what we do as people, 'di ba? Mahilig tayo mag-take talaga ng pictures of other people. Yes, po. Pero bakit yung sa amin hindi ganyan itsura, Kelvin? ano bang give us naman some tips kung paano. It's really the composition 'di ba? Somehow, yes po.
Ay, katulad niyan, yung mga yan, pinag-post mo ba yan or sila mismo nag-post? In-instruct ko sila. Kasi most of my models po are random strangers talaga na... Hindi sila professional models? Yes, hindi sila professional models. At sasabihin po nila sa akin, minsan na pag-approach ko sila, bakit sila yung pinili ko? Iba na lang daw po kasi hindi naman sila model. So wala silang kaalam-alam kung paano mag-post. And then i-assure ko sila na, don't worry kasi I will teach you how. Okay. At hanggang naging komportable na sila. At gusto ko, ang sinasabi ko po sa kanila, ilabas nyo yung kayo, natural na kayo. Hindi ako mag-instruct But it's the hardest sometimes. Yes, opo. Kasi as soon as mag-train ka ng lente, hindi na nagiging natural di ba? Talagang may nako-conscious, may nagsa-stiffen up. Yes po. So, paano mo sila ginagawang komportable? Katulad ni Manong nagbebenta ng balloon. Di ba? Opo. Ano lang, sasabihin ko lang sa kanila na kung ano yung usual na ginagawa nila bago ako lumapit. Okay. So, kung ano yung sila. Kasi most of my contents po came from real life stories, from real people. Oo. Let's talk about the stories. Dahil you come up to these strangers, mga taong hindi mo talaga kilala, and then you ask them kung okay lang silang kunan mo sila ng picture. Yes po. Nakakapagkwentuhan ka na rin ba sa kanila? Can you tell us more of yung mga nakakaantig na mga kwentong nasagap mo dahil sa pagpipicture? Yun yung hindi alam ng karamihan. Akala ng iba, kapag nilapitan ko, hanggang ganun lang. Pipicturan ko, tapos na. Hindi nila alam. At minsan po, hindi ko lang talaga sinasama on cam or on my videos yung interview. Nagtsikahan kayo Yes, yung... before and after? Opo. Kumbaga, talagang nakukuha ko yung kwento behind that stranger. Siguro they become very comfortable after the kwentuhan portion, Yes po. di ba? Ganun po talaga. Siguro alam naman ng karamihan na before ka mag-engage sa tao, dapat somehow i-interviewin mo siya na parang pahapyaw na kung saan makukuha mo yung trust niya. Oo, Kasi somehow, nung nag-start po ako, pandemic, sobrang mahirap magtiwala. Hindi mo alam kung paano kanila titiwala na, okay, pipicturan ka, tapos saan makapupunta yung pictures. Anong kwento nitong little girl na to? Mukhang mahaba-haba ang feature sa kanya. Sobrang nag-viral. Feature hindi picture. Si Andres. Yeah, nakita ko po lang siya sa Luneta. Okay. Kasama yung nanay niya. Okay. Naglalakad. Tapos, natuwa lang ako sa bata kasi aside sa pagiging niyang chubby, at nakakatuwa yung bata kasi parang meron siyang behavior na kinatuwa na din. At kahit ako natuwa, though hindi ko na nasabihin ko ano yung ginagawa niya. Pero ang kulit niya po talaga. So, kumbaga, yun yung na-capture sa akin. And, ayun, nakikipaghabulan na sa'yo, Yes po, yan. Panalo! Actually, hindi po ako masyadong makibata talaga. But then, napunta ako doon and apart from my advocacies, yun, napunta ako sa mga bata kasi gusto ko ipakita doon sa content ko na let kids be kids. Tama. Kasi somehow, yan na po yung nakakaligtan ng mga tao ngayon, di ba? Na parang mga bata pa pero ginagawa ng dalaga. Parang ginagawa na nating parang grown-up person na sila na let them enjoy who they are. Oo. Ano pa yung mga ibang kwentong nakakaantig? Yung talagang tumatak sa'yo. Alam ko meron ka isang kinuna na lola, isang old lady. Can you talk to us about that? Yung lola ko po. Is that yung lola? Yes po, yung lola ko po. You showed me the picture Yes kanina. po, oo. Anong kwento ni Lola, Kelvin? Surprise birthday shoot talaga yun sa kanya. Kasi wala po akong maisip na gift. Is this her? No iba pa po, yan. iba po ito. Pero unforgettable din ito. Okay. Gusto niyo po i-share ko ito Sige, kay Lola? yes. Ito muna kasi meron tayong visual. Yan yung kay Lola. Lola mo? Opo, yun yung kay Lola ko. Okay. So, ang name niya po, Maria. So, ayan. Birthday photoshoot, ito, 89th birthday photoshoot ko sa kanya, surprise. Kasi wala akong birthday gift sa kanya talaga. So, sabi ko, I decided na, okay, photoshoot ko na lang si Lola. Kasi si Lola po yung tipo ng Lola na sobrang masaya kapag nakikita niyo yung mukha niya sa pictures. Lalo kapag naka-receive siya ng compliments, telling her na, ang ganda mo, ang sweet mo, ang aura mo, ang liwanag. Tapos,
ang sexy mo. Tuwang-tuwa po siya niyan. Tapos yan, very remarkable. 89 Yes po, 89. And now, she's 93. Oh, wow! She looks really happy. Bakas na bakas talaga sa mukha niya yung happiness, Kelvin. Siguro, kasama na rin dun yung parang may nag-allot ng oras para kunan yung mukha ko. Na siguro, at her age, baka siguro inakala niyang wala nang magkaka-interest to take her picture. Sinabi niya pa nga po sa akin na, bakit ngayon lang? Kung kailan matanda na ako, saka mo ako ginawang model, saka daw siya nagmukhang artista. Anong sinabi So, mo? ang sabi ko po sa kanya, you deserve it. Like parang, you are aging gracefully and you are aging beautifully. So, yan yung gusto kong ipakita sa ibang tao. Kaya po, starting kay Lola, doon na ako nagkaroon ng advocacy sa mga seniors na somehow, nowadays na medyo nawawalan na ng liwanag yung ating mga senior citizens. So, I want them to feel appreciated and loved. And gusto ko po yun yung makita ng tao. And somehow, yung gusto ko makip ng tao yung pagiging compassionate and yung respect na dapat ma-receive ng elders. Oo. Dapat talaga bawiin natin yung perspective na only the young are beautiful, guys, di ba? Mas, naman talaga, mas hamak na mas magaganda, yung mas nakakatanda sa atin dahil sa mga pinagdaanan na nila at mga natutunan na nila, mga in-overcome nilang mga challenges. Di ba? Yung mga wrinkles na yan. Ay, mas nakakatuwa po yung... Battle scars yan. Yes. Tanda yan ng mga pinaghirapan nila, mga na-overcome nila sa buhay. At alam ko bukod dun sa advocacy mo, to give importance to our elderly. Kasi syempre nga naman, pag pinipictorial mo, parang you feel important, di ba? Yes. Kahit lahat naman tayo, di ba? Parang we feel very flattered kapag pino-photoshoot. Bukod sa binibigyan mo sila ng importansya by shooting their photos, binibigyan mo rin sila ng libre. Di ba? You treat them after the photoshoot. Tell us about that. Yes. May mga ilan-ilang contents na din po ako for the seniors na binibigyan ko talaga ng treatment. Like, most of my senior contents, mga masisipag na vendor sa daan. So kasi sabi ko, mas makikitaan natin sila ng totoong kwento, di ba po? So somehow, kailangan nila ng day off. Kailangan nila ng pahinga after the whole day of pagtatrabaho. Kaya po, nilalapitan ko yung mga masisipag na vendors, telling them na kung okay lang po silang mag-day off for today after that long, tiring day, na sasabihin ko sa kanila, deserve ninyo po ng day off Like today. what? Katulad ng anong treat? Treatment like pedicure, manicure, haircut, hair color. Binibigyan mo sa mga gift certificate? Hindi or po. Actual money? Hindi naman po. Kumbaga, isasama ko talaga sila mismo doon sa salon or sa spa. Wow! Yes po. That's a big investment, not just on your finances, but also on your time. Opo, somehow po, yung iba doon, from my pocket money. And yung iba naman, sponsored. Kasi po, somehow siguro nakagina din ako from my friends and from my supporters. So, ayun po. Dahil nakita nilang ginagawa mo to. Yes po, natutuwa Tinutulungan sila. ka nilang ipagpatuloy Yes mo po. itong kabutihang ginagawa mo. Kahit sa maliit na bagay lamang. Totoo po. Ano nagiging epekto sa mga seniors natin, sa mga street vendors natin, pagkatapos mo silang ilibre ng simpleng mani-pedi man lang? Sobrang fulfilling, and pag nakita nyo po yung mga reactions nila after that treatment or after that photoshoot, sobrang priceless. Somehow, yun yung kinukuha kong motivation for me to continue my work. Grabe ka naman. Naiiyak ako sa mga sinasabi mo, Kelvin. Okay, maiba lang tayo ng tema. Meron na bang nag-turn down sa'yo? Yung parang nagsuspect siya, parang sino ba to? Ba't mo? Saan mo gagamitin yung picture ko? Apo. Meron na bang ganun? So aside dun sa mga positive experiences ko sa random photoshoot sa streets, syempre po may mga rejections. At hindi ko na yun pinapakita sa mga contents ko na nare-reject. Pero hindi alam ng karamihan, nare-reject din ako. Syempre lahat tayo nakaka-experience ng rejection. Syempre, nung una, hindi pa ako sanay. So, after rejection, ayoko na. Demotivated na ako. Ayoko na kasi, syempre somehow, sa mga love life. Mga Kanet 25,
This is Pia Guanyo Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!